Sahod ng ilang kongresista handang i-donate para makatulong sa tumitinding krisis sa bansa. Si Eden Santos sa report. Handang mag-donate ng kanilang sweldo ang mga kongresista para makatulong sa mga Pilipino. Sa harap yan ng krisis na nararanasan ng taong bayan dahil sa mataas na presyo ng langis sa bansa, bunsod ng giyera sa Middle East. Ang ganitong hakbang ay hindi na bago dahil dati na itong ginagawa ng Kamara tuwing may krisis o kalamidad sa bansa. Hihintayin na lang daw ng mga mambabatas ang inisyatiba ng liderato ng Kamara para sa kusang loob na pagbibigay ng bahagi ng kanilang sahod. Nauna nang sinabi ni House Speaker Faustino Bojidi III na handa silang maglunsad ng mga hakbangin bilang suporta sa gobyerno matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency at tuluyang pagsasabatas ng Republic Act 12316 na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na suspindihin o tapyasin ang excise tax sa produktong petrolyo. I welcome that proposal. Na, Because that ito yung direktiba ng House Leadership. We are willing to abide by it. na, To contribute, to share a portion of our salaries para makatulong sa ating mga kababayan. Makakatulong. Pwede natin i-suggest yun. Yes, of course. I'm waiting for the initiative to come from maybe from some sectors of Congress, and once that happens, siyempre tutulong talaga tayo kasi alam natin kung gaano kahirap yung dinadanasan ng mga Pilipino ngayon, especially yung nasa public transport. And of course, we will try to push for social relief para sa kanila. nais naman ng ilang kongresista na mas maramdaman ng tao ang tulong na ibibigay sa kanila gaya ng libreng sakay at paghahain ng resolusyon sa Kamara. Ako, I'm willing to donate. Walang problema. Are you willing to initiate po? Kung kayo po? Walang problema. Walang problema. I'm willing to initiate. Sabi ko nga sa inyo, even with if we do the libreng sakay, I'll be using my salary for that. How much? Ha? Ilang percent? Even if I give it all, walang problema. Anyway, Hindi natin alam kasi kung gano'ng katagal pa to. And based on what they're saying right now, parang magtatagal pa to. It might be a prolonged war. There's no problem about that, about putting up our own personal support to our constituents that are affected. I'm talking about the long term because the fear is this might be a protracted war. This might not end in the coming days or coming weeks or coming months. In fact, the anticipation is reflected in the EO order of the President by declaring a state of calamity for 1 year. So even if the government, in fact, is anticipating that this can be a protracted war. So I'm talking about not just the immediate, but I'm also talking about how we can sustain in a long-term way to address the possible impact, not only on the energy sector, but even other sectors. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.